Welcome to Live Trader. Sa video na ito, ipapakita ko yung portfolio ko nitong November 2023. At sa video ito, i-share ko kung paano ko ina-analyze yung stock na hawak ko. Tara! Unahin natin pag-usapan ng aking port this November 2023. Eto na guys. So, yon nag-green na rin kahit papano ang MEG na hawak ko. At 1% siya ngayon or 1,400 pesos na paper gain. Kaya ang total equity ko as of the moment ay 139,000 pesos. At last time pala, itong buying power ko is 414 pesos lang. Pero ngayon, 4,300 pesos na siya. Dahil sa bigay na cash dividends ni MEG this week. Kaya by next week, i-journal ko yung cash dividends na natanggap ko kay MEG. So, I hope i-check nyo din yun guys. Ngayon naman, i-share ko kung paano ko ina-analyze yung stock na hawak ko. Kaya mag-charting muna tayo saglit. MEG is still on a downtrend sa long-term view. At sa midterm view naman, nagsa-sideways pa rin si MEG. Hindi pa siya nakakalabas ng consolidation. Support is 1.91 pesos at yung resistance naman ay 2.09 pesos pataas. Ngayon naman magbasa tayo ng article ni Cole dated November 13. Dito guys, hindi ko na binabasa lahat yan. Pinipili ko lang yung information. Kaya yan ito, ang recommendation ni Cole kay MEG ay buy. Attractively valued daw dahil 53.5% yung discount mula sa fair value. At ang PE ratio nito ay 4.14. Tapos ito din, MEG's third quarter report profit jump 65.1%. So good news yun. Tingin naman tayo sa side na to. Fair value is 4.28 pesos. Current price on that day is 2 pesos. At may upside down na 114%. So what are your thoughts naman sa 114% upside daw? In my opinion, sobrang taas nitong 114% upside. I understand na nag-basic call ng upside sa fair value. Pero ang real question dyan, can MEG reach 4.28 pesos? Kung 10 to 20 years ang time frame natin, 4.28 pesos maybe is attainable. Pero kung 1 year ang time frame mo, 4.28 I guess is not achievable. Kaya nakadepende yan sa plano mo kung gaano katagal mong hahawakan si MEG. Ngayon naman pag-usapan natin yung bad news kay MEG. Kung may good news, may bad news naman. Just for info, nagkaroon ng bad news si MEG last Thursday, November 16 bago mag-open yung market. At ibinalita ito ng Billionario.com. Mas nauna siya ng isang araw kay Cole na magbalita. Ang sabi dito, nagdemanda daw si The Turn para ma-recover yung unpaid bills. At ang sabi pa dito, court issues freeze order on MEG's assets. So yan yung bad news kay MEG. Hindi ako sure kung gaano kasama yung news na yan. Pero hindi kasi nag-reflect yung price nung Thursday at nung Friday. Ngayon naman let's answer some few questions about sa trading sa MEG. How do you handle bad news? So, kayo guys, paano nyo hinandle yung bad news? Kasi for me, actually medyo kinabahan din ako. Pero manageable yung stress. As long as sinusundan mo naman yung trade plan mo, I think magiging okay naman yung trade mo. Maybe some of MEG holders napabenta due to fear. Pero para sa akin yung mga ganyang news kasi, kinukonsider ko as noise. And if in case naman na sobrang bad news talaga siya, magre-reflect din naman sa price. And once na na-hit yung cut loss mo, then may option ka naman to cut. Technical analysis filters a lot of noise. And this is what I like sa technical analysis. Noise is everywhere. Marami pang bad news ang dadating para pilitin kang pindutin ang sell button.
Kaya ang tanong ngayon, how strong can you hold that stock? Sa stocks, paglalaroan nila yung utak mo. Kaya kung hindi solid yung trade plan mo, mapapakat or mapapabenta ka anytime. Do you need to argue to those traders who have bearish sentiment? I think there's no need to argue. Kaya it's better to be quiet and just follow your trade plan. Malay mo, may point din naman talaga yung basher, no? At yung bashing at hyping part na yan ng stock market, and that's the reality. Everyone wants to sell, everyone wants to buy. Parang sa palengke, literal na palengke.